June 29. Isang magandang araw ang pinagkaloob sa amin para ipagpatuloy ang matagal na naming plano. Iba't ibang kaganapan ang aming nasaksihan, mga hindi malilimutang pangyayari sa aming naging daan. Pero lahat ng pagod at hirap ay nasuklian ng lubos-lubos na kasiyahan. See? Ganyan. Kalaki. Hey, Biang. Mapulatan. Kasi naman yung mga truck, oh. Oo, ayun, oh. Lane, oh. Ikaw, experience. Ang gasto sa motor. Ito ang storya namin. Ang storya kung saan nabuo ang isang paglalakbay at mga kwento gamit ang mga motor namin. Rock and roll. Adjust mode. Ante Maria. Kanya-kanya alis na kami para magkita sa take-off place namin. Hindi masyadong prepare ang mga sarili. Si Jed, 1 oras lang ang tulog. Samantalang ako, 2 oras lang. Nag-prepare pa kasi ako ng mga kailangan kong dalhin para sa magiging biyahe. Naninigurong may pamalit na rin dahil naniniwalang bubuhos ang malakas na ulan. Dahil sa buwan ng tag-ulan ngayon. Nawawala. Malilito. Ang utak mo. Parang usok. Tibunting. Naglalaho. Iba talaga pag naka-intercom. Lumalabas ang talento sa loob ng helmet. Tuloy lang, Jed. Nakasuporta kami sa'yo. Ikaw. Kung tibunting. Nawawala. Tama na yan, Jed. Paulit-ulit ka na. Dito na ako. Ito nga. Agos lang kami pa.
Magkano bin? Ha? Full tank nga ba? Unleaded. Full tank. Sana all pinapapul tank ng partner. Saan na kayo? Saan kayo? Sarado sa 7-Eleven. Sarado. Sarado ba yan? Kakain ka ba? Hindi na tinapay? Gusto mo? Gusto mo ba bumili tinapay? Hindi naman tayo mabuti mamaya. O, ano, tinapay, bili ka. Oo. Huwag na yung sabi. Ay, saging. Magsaging tayo. Napagdesisyonan ng mga partner namin na bumili muna sa 7-Eleven para mag-breakfast. Kumain din ako ng tinapay kahit konti para naman hindi gutumin habang bumibiyahe. May baon din pala kaming saging na sabanyan just in case na biglang gutumin ng isa sa amin. After ng mabilisang breakfast, larga na kami. Okay, tara. Starting point talaga namin yung 7-Eleven. Dito na nagsimula ang South Loop. Dadaan kasi kami ng ilang mga bayan at sasamantalahin ang mga daanan habang wala pang gaanong mga sasakyan. Mas nakakapagod kasi ang panay hinto, panay ang liko, kaysa sa dire-diretso. Napag-usapan na din namin na pagdating ng Naik, mag-stop over muna kami. Nakarating na kami ng Naik at naisipan muna naming tumigil kahit sandali. Masyado pang maaga para dumiretso kami sa unang pupuntahan namin. Nag-check muna kami ng sarili namin. Ako medyo nauhaw. Si Jed, nagpalit ng battery na action cam. Ang mga partner namin, nag-stretching muna para di mangawit sa pagkakaupo. Para magising na rin dahil medyo kulang din ata ang tulog nila. Umagang umaga din at yung mag-partner na to medyo hindi nagpapansinan. LQ na naman ang dalawa. Kabago-bago ng intercom at di man lang nag-uusap. Hinayaan ko na rin muna yung dalawa na baka magpansinan din mamaya. Di na rin naman kami nagtagal niyan sa hinintuan namin kaya let's go. Balik na tayo sa kalsada. Oo nga pala. Bigla akong naalala. Hindi nga pala ako nakapagpagas ng marami. Mahirap na baka maubusan sa kalagitnaan ng biyahe. Wala pa namang station sa bundok na daraanan namin. Magkakagas station. Gas station. Sarado ba? Open 24 hours. Ano ba? Oh, walang tao. Meron yun. Meron ba? Wala. Dito kami nagpapagas. Walang tao. Dito kami nag-putik sa atin. Abandonado. Abandonadong gas station. Pagkatapos ko nga magpagas, dumiretso na kami sa aming unang pupuntahan. Masarap kasing pagmasdan ng silip ng liwanag galing sa mga daanang mapupuno. Simoy ng hangin na palamig habang kami papalapit sa kabundukan. Nagaganda ang tanawin na pumupukaw pansin na di namin maiwasang mapatingin. At
wala kang ibang iisipin kundi ang tanong na kailan kaya ulit makakabalik. Hindi man kami nadagdagan ngayon, na inasahan ko na 6 kami pero ayos lang. May mga bagay talaga na hindi muna sa ngayon pero malay natin. Marami pa naman pagkakataon at marami pang susunod. There's a party downtown, we are drunk and the music's loud. I forget that we're done, that you're back with your girlfriend now. For a minute, I'm back where we started, in that hallway. We couldn't keep our hands away from each other. Okay, Biang. Sa wakas, nakarating na kami. Nakarating na kami sa Kaybyang Tunnel. Ito kasi yung magiging daan namin for South Loop. Wala pang masyadong tao dahil maaga pa niyan. Mga alas 6 pa lang siguro ng umaga. Ay, hindi. Pero may mga nagtitinda na agad dyan. May mga nag-aalok na rin na magdagat. Sa dami-dami ng beses kong dumaan dito, ngayon ko lang gagawin to. Ang kuhanan ako ng litrato. Ayaw din kasi ng mga kasama ko mag-picture. As usual, di pa rin nagpapansinan yung mag-partner. Gusto pa naman ng partner ni Jed na magkaroon sila ng picture sa Kaybyang Tunnel. Kaya mag-picture. Sayang. Ewan ko ba kung ano ang trip ni Jed. Gusto daw niya kasi sa tunnel ng Cubao magpa-picture. Kami na lang picture. Good luck, Jed. Alam mo namang nakasuporta ako sa'yo palagi. Sa mga picture na panels, Cubao. Dami dun. Sir, patong mo pa ako, sir. Kung naririnig niyo yung huni ng ibon yan, talaga namang nakakamangha. Yan din ang isa sa dahilan kung bakit gusto ko umaga pa lang makarating na kami dyan. Lang ako. Isipin mo talaga kung anong uri ng ibon ang humuhuni. Hindi lang kasi okay masyado lang yun. marinig yung iba eh. Pero pag nakapunta kayo dyan ng maaga, talagang matutuwa kayo. Di naman ganun katagal ang pagstay namin sa Kaybyang Tunnel kaya dumiretso na kami. At paglampas ng Kaybyang, paganda lalo ang tanawin. Kita mo ang dagat, kita mo rin ang mga bundok, mga nagtataas ang mga puno, may mga dinaanan din kaming mga palayan na sobrang napakalawak at may mga nagsasaka. Kaso nga lang, pahirap ang daanan. Maraming paliko, maraming paangat na pasulong, may makitid, may pababa, may matarik, may malalim na lubak-lubak. Di ko nga lang nakuna ng parteng kinukwento ko ngayon. Di ko kasi napansin na di ko pala nabuksan yung camera ko. May pangyayari kasing hindi inaasahan sa daan. Tumemplang yung motor ni Jed, gawa ng paghinto ko dahil sa napakalalim na lubak. Nabigla din siya at kahit naman ako, pare-pareho kami. Pasalamat na lang kami at walang nasaktan. Maliit na galos sa motor at pananakit ng tuhod ni Jed na di naman malala. Yun lang naman, hindi talaga maiiwasan minsan sa biyahe ang trahedya pero tuloy-tuloy pa rin at walang makakapigil sa adventure namin. Isa pa, parang nakikisama na rin ang panahon sa amin. Maaliwalas ang kalangitan at katamtaman na init ng araw. Sabi ko nga bago pa dumating ang araw ng South Loop namin, umaraw man o umulan, itutuloy natin. At lahat naman agree. Tagal na namin kasing plano to. At isa pa, unang South Loop namin to. Di man buong Calabarzon pero dito namin sisimulan at may mga nakaplano pang loop na aming pupuntahan at aming iikutan. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else
At gaya nga ng sabi ko, di ko nakuna ng iba pang pangyayari sa daan. At sa hinaba-haba ng biyahe namin, ginutom na kami. Sakto naman na nasa bayan-bayan na kami pagkalampas ng mga bulubundukin. Nakarating na rin kami sa Calaca, Batangas at nag-almusal ulit. Update sa mag-partner? Ayun, medyo may konting kibuan na. Tara, balik ulit sa kalsada. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. There ain't nobody like. You look so beautiful. And I'm so lucky to be yours. And you taking me. Yan o, landmark ng mga manginginom. Red Horse. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. Talking about yourself and you make me smile. I could listen all night long. I tell you about the time when I first met you, listening to a favorite song. Walking on the street when you caught my eyes, something about the way you move. No, there ain't nobody like. There ain't nobody like. So lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. 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 Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. 30 minutes na lang ang biyahe na kailangan namin at nasa gitna na kami ng aming sunod na pupuntahan. Uminto muna kami sa gas station para magpakarga ulit at uminom ng buko juice sa gilid. Sobrang nakakauhaw. Okay na ang lahat ngunit may hindi naasahan. Napulatan. Tama, naplatan ka nga Jed. Gawa siguro ng kalsadang dinaanan namin na napakaraming lubak at malalalim. Medyo matagal na rin kasi ang gulong ni Jed sa likuran. Yung sa harap naman walang problema dahil bagong palit. Naghanap ako ng shop na para may mabibilan siyang pamalit. At sakto naman mayroong shop na malapit na di kalayuan sa gas station na hinintuan namin. Buti na lang din at may dala-dala ako palaging tire inflator. Inanginan namin yung gulong. Mukha naman natakpan yung mga butas ng sealant kaso parang di na rin kakayanin kung pipilitin pa. Dahil magkabilang gilid nakangiti na. Nagpaiwan muna yung mga partner namin sa tabi ng bukuhan at kami naman dumiretso na sa shop. At yun nga, Aberia. Naplatan. Ijet. Gedong, naplatan. Hindi naman naplatan, nabiyak, pero parang di na rin kaya yun pauwi. Kaya, ang gagawa kundi magpalit. Liliko na lang tayo. Yan, sa may bukuhan doon. Oo, liliko. Hi, Gerard! Diretso pa, diretso pa. Sulay.
Sir, kami yung tumawag. Eh, ito yung ano, nabutasan eh. Kaya pa eh, pag ako lang mag-isa eh. Buti may motorcycle shop dito. Di naman katagalan nung pinalitan yung gulong ni Jed. Tumambay lang kami at nagkwentuhan ng konti at uminom ng maraming tubig para hydrated kami. Isa pa, tumitindi na rin ang init ng haring araw. Parang binibigyan na rin kami ng senyalis na walang ulan na darating. At pagkatapos ayusin ang motor ni Jed, back in action ulit. Buti na lang talaga, merong motorcycle shop. Pero, balik rides na ulit. Hindi naman kami tumagal na isang oras dahil magaling din yung nagkabit kahit walang machine. Hopefully na wala, hindi naman ganito rin yung, hindi ganun yung mangyari sa motor natin. Pero dahil nabubugbog na, matagal na nabubugbog yung gulong ng alaga natin. Eh ano, bibigyan din natin ng magandang gulong sa Sunday. Bali, yung ano nga, bali ano tayo ng magandang klase ng gulong. Tapos mag-ride tayo, Albay. So siguro ano muna. Kaya Quezon muna siguro. Let's go, continue. Continue sa ride. No more ano, no more aberya na. Tuloy pa rin ang outlook. Wala makakapigil. Sakto 12. Harating kami. Balis kami ng 4 AM. Bali marami kasi kami naging stopover. Kaya medyo pinanghali na kami ng dating yun. Tsaka yung loop kasi, si Gerald kasi sabi niya, kung dadaan na lang daw sana kami na nasugbo. Eh, sabi ko nga diba, south loop. Eh okay lang din naman kay Gerald. Dahil nasubukan din yung tikas ng kanyang motor. Natumban na, lubak, lumbangan. Tapos ng gulong. Bumalik na kami ng gas station para balikan yung mga partner namin. Ayun, masaya naman silang nag-uusap. Back to rides na ulit. Puntahan na natin ang kalagitnaan ng magiging south loop namin. Walang iba kundi Monte Maria. I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wild ones. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Being with you is like being on the rodeo highways. Brings out the wild ones. I got a little crush on you. You say that I'm crazy. It's just the way that I get every time that I am with you. Your laughter takes me to heaven. I just wanna make you repeat it and repeat it again. Yeah, you make the sky so blue. No, nothing's complicated with you. Ito. Ganda dito, B. Wow, oil refinery yan. Gawa ng oil. Ano ko? Langis? Langis yan. Tignan mo naman yung mga truck, oh. Oo, ayun, oh. Lane na to.
Sa Dubai na ata tayo eh. Sa Dubai. Puro planta na. Bakit di mo ako pumakot? Ha? On the highway, it's our way, Route 66. Wiki sa And we drive keep eh. on driving, we just do what we wanna do. Sorry na. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wild ones. Let's just run Swimming na kami guys. Ayun na yung Monte Mario. Hey, that's Monte Mario. Brings out the wild ones. I got a little crush on you. Ooh, got a little crush on you. Ayun na! Got a little crush on you. Monte Mario! Got a little crush on you. Ito na kami, Monte Maria. Little crush on you. Touchdown! Eh, may bayad. May bayad, B. $10 pesos? Oo, nakita ko. May kulang ko. Kung peso lang po. Ay, 10. 10 daw, B. 1.2. Ano lang isang kulang? Tignan ko lang, sir, ha? Baka kasi ano. Dito. Ang kunti ko lang naman. Tapos, Meron. Yun. ako wala. Pero na, Sir, diretso kaya. thank you. Ha? Ang ganda, no? Worth it! At nakarating na nga kami ng Monte Maria. Hindi ko ramdam ang pagod, hantok at ngalay ng katawan ko sa biyahe. Sobrang saya namin dahil nasaksihan na din namin ang ganda ng lugar pagkatapos ng mahabang biyahe. Yung magpartner, nagkabati na rin. Siguro di nila matiis ang isa't isa dahil sa magagandang lugar na nadadaanan namin. Buti naman. Nagpark na muna kami at para sulitin na rin ang pagkakataon sa lugar na to. What's up guys? Dito na kami sa Monte Maria. Meron pa bang record yan? May remaining record pa? Monte Maria. Sagad ko kayo. Pupunta dito. Yan, dito kayo magpa-parking. Let's go! Ano masasabi mo sa biyahe natin pa? Solid. Napaka-solid. Solid na solid. Ilang oras kami nagbiyahe. Parang... ilan ba? Ha? Ilan? Oh, alas 4 tayo nag-take off. Mga 6 Ah, hours. oo, 6 hours. Look talaga eh. Ikaw, experience. Daming gasto sa motor. Daming gasto sa motor. Nilakad namin hanggang Torre ng Monte Maria. Di rin kasi namin alam na pwede palang mag-park doon. Chapel din, no? Bali may isang chapel pa dyan. Di ko lang nakunan kasi sobrang init na niyan. Nakakapagod din lakarin dahil paakyat. Bumili na rin kami ng tubig niyan para may mainom kami. May bilihan din ng souvenir dyan. At bumili na rin kami ng rosary para sa motor kong si Seijin.
May mga parang kubo dyan na kung gusto nyong magsilong-silong o magpahinga. Marami pang inaayos sa lugar. Parang out of 100, 10% pa lang ang natatapos. Nakita kasi namin yung tarpaulin kung ano yung pinaka-finish plan ng lugar na to. At tingin ko, maganda ang magiging kabuuan nito. Sobrang init. Ginagawang glass walk. Glass walk daw. For development pa. Ang lugar. Bakit lang naman mahirap? Pagpababa na yan, di na yan. See? Ganyan. Kalaki. Napuntahan din. At pagkarating namin, pumasok muna kami sa simbahan para magdasal. Para magpasalamat sa araw na pinagkaloob sa amin. Sa pagiging safe namin, papunta kasama na rin hanggang pag-uwi. Ipinagdarasal ang lahat ng mga mahal sa buhay at kaming magkakasama sa Rides Diary. Salamat po sa magandang panahon. Tsaka sa lakas na binigay niyo sa akin ngayong araw para sa rides. Sana makauwi tayo ng safe. Sana maging safe ang mga families namin habang wala kami sa aming kani-kanilang mga bahay. Gabayan po kaming lahat. Hindi pa siya fully developed na place. Kasi merong map dun sa baba na nakita namin kanina. Malaking project ang pag-isipan dito. Tapos may mga parang maliliit na bahay, parang pwedeng pag-stayan or siguro kainan. Pero ginagawa pa siya eh. Pati yung glass walk makikita niyo na may moon. Yan, lock natin. Then isang malaking katanungan kung masasa beach ba yun. Target din namin yun ng Rides Diary. Yung isla na nakita nyo dyan, yan sa harap ko. Pupunta kami ng Masasa Beach na nakaplano na yan. Mag-iisla kami, tatawid namin yung motor namin. May nakikita ka kasi yung mga bangka na papunta doon. Wala, nakakatuwa lang kasi tagal na namin pinaplanuhan to eh. Nakisama yung panahon, napakaganda. Babalik din ulit tayo dito pag fully developed na tong lugar. Where have you Ah, all my life? Monte Maria. You were always there. Same damn bar, just never lose your way. And I've seen every ocean, but I've never seen a color clear. Look into your Iba ang sayang nararamdaman ng bawat isa sa amin. Talagang isang kwento na naman ang nabuo at tatatak sa memorya namin. Sabi ko nga, someday, babalik at babalik ulit tayo dyan. At iisa-isayin natin lahat hanggang sa pinakadulo-duluhan ng timog. Iisa-isayin din natin ang bawat islang napuntahan ko lang at mga pupuntahan pa lang. At pagtapos nun, norte naman. Kumain muna kami niyan bago pa man namin tuldukan ng pag-South Loop.
Pumunta din kami sa last part kung saan magdadagat muna kami. Susulitin ang natitirang sandali bago pa lumubog ang haring araw. Maybe just for one more drink, I can't help but think, where have you been? All my life, all lonely nights, you were always there, at the same damn bar, just never looked your way. And I've seen every ocean, but I've never seen a color blue. Look into your eyes. Where have you been? All my life, all the lonely nights, you were always there, at the same damn bar, just never looked your way. And I've seen every ocean, but I've never seen a color blue. Look into your eyes. Iligan na kami guys. Iligan. Narating na namin ang huling spot na pupuntahan namin. Kami lang nagdagat ni Jed at yung mga partners pinagmamasdan lang ang view ng dagat. Kanya-kanya na kaming kwentuhan, tawanan at mga plano sa susunod na rides. Plano namin? Syempre, secret muna dahil walang katapusan ang rides diary natin. Sabi nga nila, hanggat kaya mo, gawin mo. Kung pwede nga lang ulit-ulitin ang araw na to, gagawin ko hanggang magsawa ako. Akalain mo yun, kung saan-saan kami nakarating. Yung mga place lang naman na pinuntahan namin yung highlight sa kwentong ito. Yung South Loop, di pa nagtatapos kasi marami pang susunod. Kung matagal man ang bagong kwento namin, malamang abala lang kami. Sana namang adventure ang naikwento ko at mailalagay sa diary natin. Sobrang saya ng araw na to. Di talaga namin ramdam ang pagod. Malamang bitin ang kwento ko kasi hanggang dyan lang. Pero ang overview ng tinahak namin, isang paikot ng South. Kaya nga South Loop Hindi nga lang dulo ng South. Pero yan ang abangan nyo dahil nagsisimula pa lang ang lahat. Magkabutas-butas man ang gulong, magkandaligaw-ligaw kami sa daan, o kahit ano pa. Ang mahalaga, kaming lahat ay masaya. At ito ang storya namin. Ang storya kung saan nabuo ang isang paglalakbay at mga kwento gamit ng mga motor namin. Rock and roll!